So yan guys, kaya lapit na daw dito yan. Ito yung aming tour guide na si Val. So magkukwento na siya sa amin about dito sa yung na pinuntahan natin. Okay, so teaching sa tradition and culture, very broad yan. So mag-focus muna tayo dito sa kasi isang taon kulang na yan para maaral natin yung tradition and culture ng isang lugar. Correct. And the best na para mas madaling maaral, makitira, makihalubilo. Correct. Okay, so nag-start tayo kanina sa church, no? Now dito naman tayo sa hanging coffins. Now, hindi lang Sagada or Philippines yung gumagawa ng hanging coffins. Indonesia dyan sila yung status symbol yung sa kanila. Mas mataas, mas mayaman. Okay. That's the status. Mas mataas, mas mayaman. Mas aesthetic sa kanila. Alright. Kasi imagine mo yung babayaran nilang tao para mag-aakyat. Nag-believe sila. Tapos dito tayo para magkakano yung ibang group. Yung tawag dito, yung sila yung may belief, the closer sila sa heaven, So, mas sa amin practicality para hindi maano ng mga aso and mga wild animals. Pag traditional way, hindi kami nag-i-embal. Okay. So mostly mga 3 nights maximum yung or 2 nights and Living na agad. Akala ko may mummified. mummification. Nearest province na nag-practice ng mummification is Kabayan, Benguet. Familiar tayo? Quezon, Kabayan. Quezon yan, Benguet. Yeah. For Manawe, rice terraces. For Mountain Province, hanging coffins. For Kalinga, Huangwood, tattoo. Yan yung natin sa carve. Ito yung Cordillera. The Cordillera. Yes, yung mummification. Okay, tapos na tayo dyan. Okay, so may questions tayo before we start pala. Questions tayo. Ay, bali hindi po siya embalm yung Hindi siya nilalagyan. Paano po ng yung formalin. process ng Diretso lang. Yung process. Punta tayo sa process. So, first is, siya, ganito. Sinangadil in our dialect. Or you can call it sangadil. Okay. Pinapaupo yung patay sa last night ng lamay. Okay. Meron na ako napanood ko. Instead nakalihiga sa kabaong, ganito siya. Sinangadil. Pinapaupo. Yan yung upuan na sirang pinapaupo siya. And after that, kinaumagahan, mauna yung coffin. So, isiset siya. Scaffolding. Temporary platform para may lagay. Una yung kabaong. Sa hapon, babalik sa bahay and then may ritual na gagawin. And then pagpapasapasahan yung patay, babae, lalaki. Pwede maki-join. May belief sa bila before na kung malapatakang ka, for example, ng dugo, any fluid is considered as good luck. Yes, good luck siya. Pero kung iisipin natin is baka before is yun yung nila para may bubuhat. Kasi imagine nyo yung dinaanan natin ng rain is yan na-renovate yan. Dati very steep siya. Yung mga ganito. Yung mga limestone yung daanan madulas. So natural mas mahirap. Mas tawag dito. Mas madali kung mauna yung kabaong. Kasi kapag yun, sobrang bigat. Ganon yung style niya. And then next noon is sila mismo yung gumagawa ng coffins. Habang malakas sila, gagawin nila. And sabi ko nga, walang trees before. Iba yung kaya. Then yung gagawin nila, create sila ng hollow space. Then doon sila lalagay. Mapapansin natin, maliliit. Pero wala pong bahay dyan. Naka-fetal position sila. Kasi fit sila dyan. Pero lahat, mostly sa side na to is mga elders na kanila. Mga lalaki at babae. Yung tanong ni Sir kanina, marami tayong mga sites. Ito lang yung inopen kasi accessible siya. Pwedeng puntahan, malapitan. Maganda yung daanan. Yung iba, pangit na. Yung nakitirik. Names. Mapapansin yung mga names.
Sumbad. Yan yung mga example ng Igorot names. Sagada, dalawa yung style ng baptism nila. Traditional way and yung Christian way. Traditional way o yung pagbigay ng Igorot name is pag nahulog na yung umbilical cord ng bata, babaptize siya ng mga elders. Nakukuha yan sa mga grandparents. Example ng mga pangalan ng mga Igorot name, Bumitog, Sumbad, Tuklasan. Ayan, lakay is it means parang matanda, elder, mga ganun. Ayan. So, yan yung mga example. So, for example, Bumitog, Igorot name, Dalmasio, that's a Christian name. Pero yung ino-honor ng papel is yung Christian name kasi yun is mag-register. Dalawa lang, madali siyang i-distinguish. Pag Igorot name, elders yung pipili ng pangalan. Pag Christian name, parents yung pipili ng pangalan. Ano, so, pero dito is mas madali yung yung Igorot name. Usually yun yung ginagamit natin. Okay? So, next naman. Sa ano naman, difference naman is difference sa mga ganitong burial site tradition sa cemetery is hindi na sila binibisita. Cemetery, anytime of the day pwede. Dito, so kung ano man ang nangyari dyan, mahulog man, we leave it there. Yan yung problem before, hindi strict yung Sagada. Ngayon, very strict na sila na per site kailangan ng tour guide. Yung problem, pati bungo, tinatakbo. Yes, yung mga ganyan is bawal i-open. Before, pwedeng lumapit doon, hinarangan nga lang. Kasi kahit anong gawin mo, kahit may tour guide is meron na pinag yan, sumisilip. You can see it as areas yung So yung ibang yun, yung mga puti, mga binandal na yan, vandalism na yan before? considered as vandalism. Pasaway ng mga kabayan. Meron at meron talaga. Kaya talaga inawal. Meron at meron yung mga ano. So sa patay naman is nag-offer kami mga 21 baboy para makompleto yung ritual within the year. 21 na yun is mostly ginagamit sa ritual, kinakain ng makikita. 21 daw na baboy. Style ng ano namin kung may celebration or mga ano para parang invitation is parang sabihin natin karne, more than 1 kilo. Ibigay. Ibigay ko. O saan galing to? Sa akin, ganito yung ginawa, kasal daw, gano'n. Ngayon, now, kanina napansin nyo sa church, may celebration, wedding. Wedding in Sagada, yung style ng wedding natin is 3 days, 2 nights celebration, eat all you can. So, pwede tayong makikain mamaya. Doon natin makaano yung gongs. Kung familiar kayo sa gongs. Kayo familiar sa gongs? Hindi. Traditional instrument ng mga Igorots. So, paano kapag yung hindi nakakaluwag-luwag? Madami nila nakakalaman. Kasi 3 days na 3 days na kainan. Wala naman. Lahat naman is ano. Mas ano yung very good question eh. Sa mga ano is may pina-follow din. Mayaman ay mahirap. Kung yung pina-follow mo is mayaman, kagaling. Always may kalabaw dyan and baka nakasama. Pag ano naman mahirap baboy. Minimum of 20 pigs yun pinakatay. Minimum of 20 pigs. Mahirap pa yun, ha? 20 pigs. Ano yung municipality. Pero yung ano naman dyan is style like for example, ikaw ma'am, magkakasal ka, kami, tutulong kami. Magbibigay kami ng konti. Ay, may mga magpe-pledge, pwede din. Kami yung mag-ano ng pag sa Kakatay. work naman, lahat naman is Tutulong. everyone. Yun yung tinatawag nating social obligation. So tayo dapat lumabas tayo. Kung for example naman sa akin is kahit na mayaman ako, hindi naman ako lumalabas sa mga ano, baka sa inyo is hindi kayo pupunta sa akin. Baka kahit sabihin kong bayaran ko kayo para kainin yung ano, is hindi kayo. Yun naman yung kain. So, consider social obligation. Kailangan. Sa pera naman is always yun, parang tulong. Kumbaga, supon sa amin. Yeah, so kahit hindi ka makarating, magbigay ka, supon. And may token yan, always may token na ibibigay na kaple. Ano na masasabi, it's either mug, na ano ng pangalan, mga ganon, langgana. Depende sa ano ng mag-asawa. Yeah, so ganon yung celebration natin dito sa Sagada. And ngayon, may wedding. Yan mapapansin sa church, may wedding na ano. Now, may nakita ako dito. Ito mga sites pa na iba, matatakas yung Okay. yeah, okay. This is traditional attire for men, women. Women nga lang before is topless. Topless.
topless sila. So, pero ganito yung sa amin. Ganyan yung binihis na eh. Dun sa, Ganito. Before, ito yung kagamitan. So, ito yung issue sa mga igorots. May buntot. Ito yung buntot namin. Nakita natin yung buntot namin. Ito yung mga buntot daw namin. Nasabi ng mga lowlanders. Mga foreigners, yung necktie nila dito sa neck. Sa amin, sa plikot. Yan yung neck yung neck. Lowlanders ang tawag nyo Lowlanders, like sa Manila. sa Manila. Yung mga nasa baba. Nasa Oo. Yes, Lowlanders. sa Igorot is galing sa mga Spaniards. Meaning nun, mountain dwellers or nakatira sa bundok. So for the meantime, Igorot tayong lahat. Dito tayo sa bundok. Correct. So eto siya. Iba-iba. Like sa mga different provinces, madali mo siyang ma-identify. Like for example, sa Paracelis, mga ganon. Mahilig sila sa glitters. Mga ganon. Depende sa design. So, madali mo siyang And sa pag rin yung gangs, madali mo siyang i-identify. Taga, ganon siya. So, one of the rituals, 5 times a year na ginagawa namin. Maraming ritual yung sa Sagada. Bignas. Bignas. Bignas is 5 times a year na gagawa. Okay. Lahat is pwedeng makijoin. Foreigners, tourists. Ang importante, attire. Yes. Pero meron din kayong ginagawa na bawal makijoin yung mga hindi taga dito? Yung nabanggit mo kanina? What do you mean? Ano ba yun yung, yung mga sacred na hindi, kayo lang? May sa tomb, sa ano lang. Kanina, tuwing November 1. Yun lang yung bawal yung tagalabas. Yung problema kasi sa falls, yung nila, ba't may sinasabing festival? Hindi festival nila. Hindi siya festival. Yes. Yung festival, nagsisiyahan. Now, dapat. Dapay. Before, wala kaming monarchies. Kings, queens, ito yung style ng government. Dapay is isang isang multi-purpose. Ito yung korte. Ito yung kongreso. Dito lahat, dito ginagawa yung mga ritual. Example of ritual is this. So dito ginagawa yung mga ritual. So dito nila so maganda ang kagandahan sa Dapay is hindi by age. Kahit na elder ka, yung kagandahan na pakinggan lahat ng boses. Mas bata kung maganda yung sinasabi, why not? Yun yung kagandahan. Pero dito is ladies bawal. Bawal yung mga ladies dito. Walang age. So wala silang boses dyan. Bawal. Yung mababaog daw yung babae pagpapasok dito. So, ang lalaki lang siya. Therefore, yung style ng bahay namin is, like sabi ko, bahay kubo. Good for one family. So, once na yung bata is na-reach na yung teenage life, pupunta sa Dapay. Dito siya didisiplinahin. Yes, tuturuan ng mga Yan. And then for the ladies, ubgan naman yung tawag natin. Yeah. Women, or elder women naman yung mga doon. Doon sila tinuturuan. Magluto, mag-knit. Ganon naman. Ilang years, pare anak mo? Age ng 18, gano'n? Teenage life. Siguro start 11, 10, 11, Tapos up to ilang age sila mananatili dyan? hanggang sa kaya na nilang gumawa ng bahay. Ng bahay nila? Yes. And before, Hindi na siya babalik sa before sa'yo is sa wala family? pang child abuse. Oo, child labor. Palit. Yes. Kung nagsasalita ka dyan, pwede kang matod. Ngayon, ginanon mo lang child abuse na yan. Oo nga. Diba? Yan yung problema sa ngayon. Sobrang yung generation ngayon. Kaya spoiled sila. Yes, very spoiled. Yan spoiled eh. May nakita ako dito nung binabrowse ko. This one. Ano sa tingin niya yan? Kinatay yung dugo. Kinatay yung dugo? Hindi, kinatay yung hayop, tapos yung dugo. Kinatay. Tapos yung dugo pinapatulo sa Ano yung kinakatay? Aso ba? parang malaking aso eh. Okay. Yes, Sagada, kumakain kami ng aso. Okay. Gamit kami sa ritual. And exempted kami sa Animal Cruelty Act dahil sa culture. Okay. Now, mostly dog for cleansing rituals. Okay. So, for example, yung mga cleansing rituals is galing bilangguan. Pupunta sa Dapay, yung pinakita ko. And then, i-perform sila ng cleansing ritual, kakatay ng aso, kakainin, mag-one night siya doon before umuwi. Hindi siya uuwi agad. Dapay mo na. Pag-prepare yung mga matatanda, pag lahat ng mga strong advices, binibigay. Mga ganyan. Before siya umuwi.
Second is cheating. Kung nalaman nilang nag-cheat ka, punta ka sa dapay. And may cleansing ritual. Then babagyan ka ng mga strong advices. Sana magbago ka. Pero depende pa rin po yan sa yung mga babae, mga asawa, kung gusto niyong pauwian. Women's power. Pagka ganon, yung napatunayan yung cheating, ano yung parusa dun? Pag napatunayan is yun nga, cleansing ritual. Oo. Magka-cleansing Anong ginagawa dun sa loob? Ganun lang, cleansing ritual. cleansing ritual. And then, yun, bibigyan ka ng advices. Sana, luhuli na to, ganito. Pero depende pa rin. Wala yung mga palo-palo or pinapakain ng sili. Walang mga ganong physical, Matanda ka na. So, advice yung bibigay. Nasa sa'yo na kung aanuhin mo yan or hindi. So, kung bata So, pwede child abuse, no? Pero sa So, mga cleansing, tsaka talagang advice talaga ang yes, advice. Yung mahuhuli lang kami, like for example, ginawa ko siyang business. Ay, restaurant for dogs. Mahuhuli ka. Pero kapag ginagamit, mga ganon, is okay. Mainit yung ng aso. Till now. Laman ng Till aso. now, ginagawa pa din. Yes, ma'am. So, baka may mambit kayo dyan na aso, text na lang po. Kailan huling kain mo ng aso? New Year siguro. New to New Year. Baka may makita kayo dyan na aso na yung pasaway. Yung pasaway. Pero askal naman. Wag yung mga Actually kami, ikaw nakatikim ka ng aso, di ba? Yung bata kami, nakatikim din kami. Ako din, nakatikim na din ako. for the ladies, mostly napapansin ko ayaw kasi yung amoy, yung lansa. Pero may magaling magluto. Nakatikim na din kami nung bata kami. Masarap sa aso. Adobong tuyot. Nagmamantik ako. Now, eto, baseball. First outdoor sports na in-introduce ng mga American missionaries. Baseball naman. Yes, baseball. Kami maliliit kami, pero humabol kami hanggang palarong pambansa Philippine Series. Umaano kami. And usually, umabot kami. Every year, umabot kami. Pero pag sa basketball, sa inyo na. Lowlands na yan. Wala na kami. Lowlands na. Maliit kami, pero maiksi kaming gumalaw. Number one, mapapansin nyo, sanay sa lakaran. Correct. Number one na mapapansin mo sa mga igorot is cuff. This one, malalaki. Kasi since childbirth, nakita nyo naman yung dana. Yes. Pambalibang ng mangga. Ano namin. Now, sinasabi ko, mostly ng is igorots. Mostly Kalinga, mga ganon. Highlanders, umapasok sa army. So, ganito. Isang example ng na warriors before. Ito is for aiming. Nakaganon yung spear, nakapatong doon, ganon. Ito, pang masang mata, pang spear doon. Yan, pang war. Now, kung yung, naman nito is, narinig nyo na yung headhunting. Headhunting, Ng mga practice animals? yan. No, O tao mismo? tao. Hmm. Yan yung gamit nun. Ilalagay dito Sa leeg. para mas maano yung pagkat mo sa neck. Nabanggit ko si Wangot kanina ito. The face, Wangot. Sa east part ng Sagada like Bontoc, Apayao, Kalinga. Yan. Abra, Kalinga, Ifugao, Apayao. Yung mga east part na yan, sila yung mga headhunting tribes. Yan. Before, hindi basta-basta nagkakatato ng mga lalaki. May mga meanings. The more tato, the more heads. Kumbaga, Parang based on ultimate their sport, accomplishment. Ultimate sport yung pagputol ng ulo. So, the more ulo yung pinut mo, the more tattoo. Tattoo. Pero sino yung mga Yun yung symbol mo. Parang for example, akyat sila dito. Mostly apply tribe. Kami apply tribe kami. Kami yung mga victims. Yes. Yung mga ispar. Parang ayun nga. Sa kanila, status symbol. Mas respeto yung for the ladies, mapapansin yung damit ito. Beautification sa kanila. Mas maganda daw pag mas maraming tattoo. Sa amin is nag-practice kami ng headhunting din, pero for defense. Hindi yung pupunta sa isang barangay and then kukunin pala yung ulo. Para mag-gain ng status or something. Now, sa Highlanders, like for example sa amin, ito lang naman is observation. Hindi ko lang alam kung totoo. Taga saan pala kayo? Manila. Manila na. Hindi ko alam. Pero observation sa amin is kung may mga pangit na nangyari is kung na-solve na is hindi na namin kailangang isulat. Ang observation sa Highlanders ay sa Lowlands. Like for example, December 23, yan, may nangyari dito na mga bata, may nagbibideo sa mga sa mga tawag dito, na nalaligo na mga tourist. Mga bata sila.
na-solve na, pinatulfo pa. So parang tas sinasabi na, anong tawag doon, na may trauma daw yung bata. May trauma nga na yung bata, pinatulfo mo pa, mas matutrauma yung bata. Pero sa amin dito, may massacre dito, late 1800s. Yan. The whole village yung minasakar. So, no need na. Hindi namin kasi pangit na yun. So hindi na kayo nagduduel sa mga ganong bagay-bagay. Yung parang sa amin lang is kaya na ng prayers. And karma siguro. Maniniwala kami sa karma. Before pala religion namin is animism. Semi pa na. Yung animism, familiar tayo na? Hindi. Pagan. Pagan din siya. Animism is sila yung may paniniwala, there's no heaven, there's no hell. Spirits are roaming freely. Puno is my spirit. Bato is my spirit. Yan yung animism. Okay. Mga animals is my spirit. Yan yung ng Sapiens. Now, may katanungan tayo before tayo Until now, ganun pa rin yung belief mo? Yeah. Sa Aminism ba yun? Or sa may amin is changes na rin? Nag-merge. Okay. Christian way and so pinaperform pa rin namin yung old way and Christian way. Okay. So we pray sa so for example, yung mga elders pray rin sila sa traditional way and Christian way. So, yan yung kagandahan sa sa next tour natin is Sumaging Cave. So maging cave na tayo next. Ayun. Yes, Sumaging Cave. Ayun. So maging cave na tayo pupunta guys. I-end ko na to. 21 minutes na pala. So see you later.